Dear Miss Callie, isang mapagpalang araw po sa inyo at sa mga taga-subaybay ng istasyong ito. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Marco. 40 anyos sarado. Kasal sa aking may bahay na si Marta. 35 anyos. Sa 5 taong pagsasama namin ng aking asawa, wala naman kaming naging problema nito. Hindi man kami biniyayaan ng anak, masaya naman ang aming pagsasamang dalawa. Isa akong taxi driver at ang aking may bahay naman ay isang sales lady sa mall na malapit lang sa aming lugar sa may Santa Rosa, Laguna. Maganda ang mukha at maganda ang hubog ng pangangatawan ng aking misis. Dahil nga hindi pa ito nagdadala ng bata sa kanyang sinapupunan. Kamakailan lang, nag-celebrate pa nga kami ng aming anniversary. Masaya ako sa pagsasama naming mag-asawa. Ni minsan ay hindi ko inisip na lokohin siya. Nagpakatino ako at hindi nagbabarkada. At higit sa lahat, hindi ako nagbibisyo. Trabaho at bahay lang ang aking naging daily routine. Madalas, sa gabi na kami nagkakasama ng aking asawa. At naibibigay naman niya ang pangangailangan ko bilang lalaki. Kahit na minsan ay pagod na ito sa trabaho, hindi pa rin to nagkulang sa akin. Ang buong akala ko, okay na okay ang pagsasama namin at wala na kaming problemang kaharapin pa. Pero nagkamali pala ako. Hindi ko akalain na darating ang oras na magkakaroon kami ng matinding dagok ng problema sa buhay. Ang nooy akala ko na smooth sailing na ang pagsasama naming mag-asawa, na hindi sa hinagap ko na mangyayari ang malaking kasalanang magagawa ko rito. Dumating ang summer, bakasyon ang mga estudyante at napagdesisyonan ng ate Martina na pagbakasyonin muna ang anak na dalaga nito sa bahay namin, ang pamangkin ni Mrs. Masyado raw kasi itong gala at kababaeng tao, makamabuntis ng maaga. Graduating ito ng college sa susunod na semester, kaya iniingatan ang hipag ko. Pumayag naman ang asawa ko, at ako naman ay wala naman ring magagawa kapag gusto ni Mrs. Tumuloy na nga si Maribel o Marie kung tawagin ng lahat. Maganda, batang-bata, at sexy, at may pagkapilya talagang dalaga. Nang minsang naiwan kami nito sa bahay dahil may pasok sa mall ang aking asawa, napapansin ko na ang pagiging magaslaw nitong kumilos sa loob ng pamamahay ko. At kung maupo pa ito ay parang nag-aanyaya ng kanyang panauhin. Lalaki ako, kaya hindi ko rin maiwasang pagmasdan ng dalaga minsan. Isang araw, pagod ako sa trabaho at kakaunti lang ang aking nabuking. Umuwi muna ako para magpahinga. Pagpasok ko ng pintuan, tahimik at walang tao noon. Nagtaka ako dahil dapat nasa bahay lang si Marie. Pero hindi ko siya hinanap. Nahiga na ako basta sa may sofa dahil nga sa pagod ako. Ayoko nang pumanhik pa sa itaas at iidlip lang naman ako at babalik na sa pagtatrabaho. Ilang minuto pa nga lang nang ako'y nakatulog. Nang maramdaman ko ang paglapit ng mayabag ng sandalyas patungo sa akin. Idinilat ko ng kaunti ang aking mga mata. At doon, kitang-kita ko si Marie na nakasuot lang ng tapis ng tuwalya. Tila nawala ko sa sarili noon at nang mapadaan to sa gawi ko ay nakita ko kung paano ko tignan nito. Lumapit pa to sa akin ng maigi at nagpatay mali siya naman ako. Pero nagulat na lang ako nang biglang humaplos ito sa braso ko sabay alis. Mas lalong nawala ako sa katinuan ng oras na yun. At iyon ang unang beses na may ibang babaeng nagpakita sa akin ng kapusukan maliban sa asawa ko. Simula noon, hindi na nawala sa isipan ko ang ginawa ni Marie.
Para akong mababaliw sa tuwing may isip ko yun. Isang gabi, ang lakas ng ulan. Hindi pangkaraniwang araw dahil sa tindi ng sikat ng araw ng tanghali ay nakapagtatakang umulan naman ng pagkalakas-lakas ng gabing yon. Tandang-tanda ko pang oras. 8:00 ng gabi at wala pang aking misis, bagay na hindi naman ito palaging ginagawa. Nag-text ako sa kanya at nagtanong kung gagabihin ba to. Sumagot lang ito ng oo at huwag ko na raw siyang hintayin pa at baka doon na siya mag-dinner. At may pa-dinner daw kasi ang kanilang boss. Hindi naman na ako umangal pa. At nagsabi na lang akong mag-ingat siya. Nahiga na ako agad sa kama pagkatapos kong kalasin ang t-shirt ko. At ang tanging boxer short lamang ang aking naiwan o iniwan para maginhawaan ang pakiramdam ko. Tahimik ang gabi ko sa kwarto. At tanging lagaslas ng tubig ang maririnig mula sa ingay na nagmumula sa bubong ng aming kwarto. Nang biglang may kumatok sa pintuan ko. At wala naman akong ibang inaasahan kundi si Marie dahil kami lang ang tao sa bahay noon. Bumangon ako at hindi na nag-abalang magsuot pa ng kahit ano pa. Itatanong ko lang naman kay Marie kung bakit siya kumakatok. Agad kong binuksan ang pintuan ng kalahati lamang. At isang takot na mukha ni Marie ang patakbong yumakap sa akin. Kaya bumukas ang pintuan. Agad dumikit sa akin ang mabagong katawan nito na lalo namang nagpabilis ng tibok ng puso ko. Sinubukan ko na iwaksi ang lahat ng masamang iniisip ko dahil alam kong maling-mali iyon. Pero hindi ko inakala ang mga sumunod na nangyari. Natatakot po ako dito eh. Pwede bang dito muna ako? Tanong nito. Gusto kong umangal o tumanggi. Pero ang demonyong utak ko ay hindi na maawat, lalo na sa ganda ng babaeng kasama ko. Oo naman. Sige, tuloy ka iya. Saad ko. Salamat tito Sagot naman ni Marie. Pinatuloy ko na siya at sinara ang pintuan. At maya-maya, halos malaglag ang pangako nang malingunan ko ang itsura ni Marie habang nakahiga na sa kama. Nakabukas ang mga binti nito sa harapan ko habang nakangiti na tila nag-uudyok nang alam kong bawal. Halina po kayo tito, minsan lang naman to eh. Malambing niyang utos. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang lakas ng loob nito para sabihin sa akin ang mga ganoong bagay. Sorry Marie, mali to. Ani ko pero mapilit siya. Bigla niya akong hinila sa kama at sinuyo ng isang halik. Tila ayaw niya akong pakawala ng mga oras na yon. At ako, hindi pa rin makapaniwala, Miss Callie. Sa palagay ko, ready na ho kayo. Pili ang bulong pa nito. Doon na ako tuluyang nawala sa tamang pag-iisip. Kaya't pinatulan ko na rin ang dalaga sa gusto niya. Hanggang sa umabot kami sa hindi ko inaasahan na magagawa kong lokohin ang aking asawa. Hindi lang isang beses na may nangyari sa amin ang gabing yun. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, pinagsaluhan namin ang bawal na sandali ng paulit-ulit habang nakabantay sa pagdating ng asawa ko. Nang tumigil na ang ulan, agad ko siyang pinaalis sa kwarto ko. Sa kwarto naming mag-asawa. At baka dumating na ang tita Marta niya at mahuli pa kami. Ayoko naman ng iskandalo at nangako naman ako sa aking sarili na hinding-hindi na yon mauulit pa. Tulala ako nang umalis si Marie sa kwarto at di ko na napakinggan ang sinabi pa nito bago umalis. 9:00 na pala ng gabi. Wala pa rin ang aking asawa. Labis-labis na rin ang aking pag-aalala. Nang tatawagan ko na ito sa phone, bigla naman akong naka-receive ng text mula rito. Napauwi na nga raw siya at huwag akong mag-alala. Dahil ihahatid naman daw siya ng kanyang mga katrabaho. Inayos ko na lang ang aming kama
na nagulo kanina. Nang dumating ang aking misis, tulala pa rin ako, bagay na napansin ito. Nagtanong ito pero nagdahilan na lang ako na kakagising ko lang. Pero ang totoo, wala pa akong tulog dahil ilang oras kaming nagpakasasa ni Marie sa bawal na sandali. Dalagang dalaga pa si Marie at mukhang walang inaatrasan. At dahil sa nangyaring yun sa pagitan namin, para ba akong bumalik sa pagka-20 anyos? Nang gabing yun, hindi na nawaglit sa aking isipan ang nangyari. Dumating ang oras na hindi na ako mapakali kapag hindi ko siya nakikita sa bahay. Minsan kasi umuwi muna ito sandali sa kanilang bahay at nagpasama si Ate Martina rito na may lalakarin raw. Yamot na yamot ang buong araw ko noon. At late dumating ang asawa ko pero naglambing siya sa akin sa kama. Kaso para akong walang kagana-gana sa asawa ko nung gabing yun. Namimiss ko kasi ang kakaibang thrill sa pagitan namin ni Marie. At aaminin ko, miss na miss ko na siya. Nang sumapit ang ikalawang linggo, bumalik na si Marie. At hindi pa nga nito na ibababa ang mga gamit nito, ay agad ko siyang niyakap at hinalikan. Pinaramdam ko dito na miss ko na siya. At maya-maya lang, agad kong binuhat to at dinala sa kwarto niya. At doon, muli kaming nagpang-abot kahit alam kong bawal. I miss you, Marco. Wika niya habang magkayakap kami sa kama. Namiss din kita ng sobra, Marie. Sagot ko. Natapos ang araw namin na masayang-masaya ko. Simula noon, hindi na natigil pa ang bawal naming relasyon ni Marie. May mga araw pa nga na ako mismo ang pumupunta sa kwarto nito. At hindi na namin namalayan ng oras kapag magkasama kaming dalawa. Naging daily routine na namin ni Marie ang pumuslit kapag umaalis ang asawa ko. At nawala sa isip ko ang masamang posibilidad na pwedeng mangyari sa amin. Tanging pangangailangan ng katawan ko lang ang aking pinairal at hindi na ako nakapag-isip pa ng tama. Umabot na rin kami sa puntong nagagawa ko na rin puntahan ng dalaga sa kwarto niya kahit naroon pa ang aking misis. Kapag malalim na ang gabi, pasimple akong pumupuslit sa kwarto namin at pumupunta ako sa kwarto ni Marie. Inaabot na kami ng madaling araw minsan. At babalik na lang ako sa kwarto naming mag-asawa na parang walang nangyari. Nagpatuloy pa ang aming bawal na relasyon at hindi ko lubos akalain na mabubuntis ko si Marie. Tanghaling iyon galing ako sa trabaho nang makita kong umiiyak si Marie. Bakit, may problema ka ba? Tanong ko. Buntis ako, Marco. Ayoko sa batang to. Sagot niya. Hindi pa nag-sink in sa utak ko ang mga sinasabi niya ng time na yon. Buntis ka? Pananagutan ko. Sagot ko. Total ay matagal ko na rin namang gustong magkaanak. Hindi pwede. Paano si Tita Marta? Naguguluhang tanong ni Marie sa akin. Makikipaghiwalay na ako sa kanya, Marie. Ikaw ang mahal ko. Sagot ko. Hindi ko alam kung tama pa ba ang mga pinagsasabi ko kay Marie ng oras na yon. Nababaliw ka na ba? Anong pinagsasabi mo dyan? Graduating ako, hindi to pwede. Ayoko sa batang to. Umiiyak at humahagulgol to. Hindi ko siya maawat at naguguluhan rin ako sa kanya noon. Nang araw na yon, gabi na nung umuwi ang asawa ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya ang lahat-lahat. Pero isang nakakabinging sampal ang tinamo ko pagdating niya. Anong nangyari sa'yo, Marco? Sa lahat ba naman ng babae, ang gagalawin mo pamangkin ko pa? Demonyo ka na ba talaga? Ganyan ka na ba kabaliw? Galit na sigaw ng aking asawa sa akin. At hindi ko siya mapigilan sa kanyang galit. Tanging salaglang ng braso ko ang ginagawa ko. Hindi ko alintana ang sakit ng kalmot nito sa katawan ko dahil alam kong mas masakit ang nararamdaman ng aking asawa
dahil sa mga ginawa ko. Sorry. Mahal, hindi ko sinadya. Inakit ako ng pamangkin mo. Wika ko. Wala akong ibang maisip. At ayoko namang masira kami ng asawa ko. Inakit ka. At nagpaakit ka naman. Wika nito na galit na galit. At alam kong walang kapatawaran ang ginawa kong kasalanan sa asawa ko. Buong magdamag hindi niya ako kinausap. Wala na ang dating saya ng aking misis. Nabahira na ito ng galit at lungkot. Lahat iyon tiniis ko. At si Marie, nasa bahay na nila dahil kailangan nitong mag-aral. Hindi pa naman halata ang tiyan niya, kaya nakakapasok pa to sa school. Gusto sana akong ipakulong ng hipag ko at ng bayaw ko, kaso nakiusap ang anak nila na huwag na, dahil ayaw niya raw ng iskandalo. Nag-usap-usap na lamang kami kung ano ang gagawin sa batang dinadala nito. Napagdesisyonan ko na lang na ampunin ang bata kapag nanganak to. Nalaman din namin na may problema sa matres ang aking asawa at malabo na siyang magkaanak pa. Lumipas ang 5 buwan, malaki-laki na rin ang tiyan ni Marie. Nakagraduate na rin to at sa bahay ulit siya hanggang sa manganak to at sa amin naman ang bata. Alam ko naman na masama pa rin ang loob ng aking asawa sa akin, pero nandun pa rin ang care niya sa bata at kay Marie. Mabilis lumipas ang mga buwan, dumating ang araw ng kabuwanan ni Marie at wala ang aking asawa noon, kaya ako na ang nagsugod sa ospital rito. Dinala ko siya sa ospital at sinabihan ko si Marie na kaya niya yun. Naghintay ako sa labas at mga ilang oras lang naman lumabas na ang doktor. At nanganak na nga si Marie ng sanggol na lalaki. Labis-labis ang sayang aking nadarama noon. Gabi na nang dumating ang aking asawa ng araw na yon. Hindi man ganon kami kagaya ng dati, pero kinakausap na niya ako kahit papaano. Hindi na kagaya ng dati na para kong hangin sa kanya. 3 buwan na ang nakararaan nang pabinyagan namin ang bata ng aking asawa. At dala ng batang ito ang aking apelyido. Wala si Marie at nabalitaan namin na sumama na lamang to sa foreigner nitong boyfriend sa Canada. Kami naman ang aking asawa ay patuloy na inaayos ang aming magulong buhay. Alam kong mahirap magpatawad agad dahil hindi naman ganun kadaling makalimot ng kasalanang ginawa ko. Ngunit ang mahalaga, buo na kami sa piling ni Baby Marco. Bunga man siya ng aking kamalian, ngunit siya naman ang naging susi para maging isang ganap akong ama. At sa pagdating ni Baby Marco, hangad ko na maging maayos muli ang pagsasama naming dalawa ng aking asawa. Hindi man sa ngayon, pero hangad ko na dumating yun sa tamang oras. Sa oras na kahit papaano ay naghilom na ang sugat sa puso nito na ako ang kusang dahilan. Nagkamali man ako, bagkus itinuwid ko ang maling nagawa ko at nangako ako sa aking asawa na kailanman ay hindi ko na yon uulitin pa. Hanggang dito na lamang po, lubos na nagpapasalamat at bumabati muli ng isang mapagpalang araw sa inyo. Marco. Hanggang dito na lamang po ang kwentong ito. Atin pa pong abangan ang mga susunod pang mga kwento ng buhay dito sa ating channel. Dito lang sa Miss Callie Confession. Paalam.